Ako po si Jenner Sahagun, Tubong Tarlac. Ako po ay isang pastor and I am married to Rona May. Meron ho akong dalawang magandang anak, si Phoebe at si Priscilla. Ako po ay pastor ng Church So Blessed Angeles at Church So Blessed Gapan City, na kung saan ako rin po ay area head ng Church So Blessed North Luzon area. Isa po akong batang laking simbahan na kung saan kabataan na curious sa maraming bagay. At sa pagiging curious ko po, napasok po ako sa mga hindi magagandang karanasan kagaya ng pagbibisyo, pag-iinom, pagbabasag ulo, nanloloko. Pero ako po ay nagsisimba linggo-linggo. In short, ako po ay may dalawang identity. Kristiyano at Kristiyano kuno. But I think I was 13 years old then nung nagsimula pong magkaroon kami ng konsyerto sa church, sa dati po naming church. Ako po isang kabataan, kumakanta, umaawit. May concert po kami. At yung youth leader po namin, sinabi niya sa aming lahat na hindi kami naroon para lang mag-perform, but to minister. And isa yung question niya, yung tanong niya para sa aming lahat. Sabi niya, pag magmi-minister kayo, siguraduhin ninyo na meron kayong relasyon kay Jesus. Doon ho nagsimula yung aking journey na totoong naghahanap, nagsisik ako ng relasyon ko kay Jesus. Pero kagaya nga po ng kwento ko sa inyo, ako ay Kristiyano, nakilala ko si Jesus. I was 13 years old then, pero namuhay ho ako ng isang kabataan na marami hong gustong maranasan sa buhay. Ngunit dumating yung panahon that it was January 4, 1997. Nagkaroon po ako ng encounter kay Jesus. Isa pong ministry na ang tawag ay deliverance. At dito ko po masisimulan siguro yung isang kwento kung paano mas lalo akong lumalim kay Jesus, ng relasyon ko kay Jesus. At masasabi ko, through deliverance, nagkaroon ako ng mas maigting na pagnanasa na mamuhay po ng maayos sa ating Panginoong Diyos. Deliverance po ang naging daan ng buhay ko upang tuluyan akong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Dahil nagsimula ko pong baguhin yung aking pong buhay, marami po sa mga kaibigan o kakilala ko na nakakaalam talaga sa akin, nakakakilala talaga sa akin na hindi makapaniwala ng pagbabago ko. Challenges, ito na siguro yung isa sa mga mahirap na naging bahagi ng pamumuhay ko bilang isang Kristiyano, yung to not compromise your faith in Jesus. Kailangan mong tayuan kung sino ka at talikuran kung ano ka dati. Paano nagpatuloy? Ang tawag ko po dito yung change of appetite, change of lifestyle. Kailangan baguhin mo Kailangan ayusin mo. Proverbs 8:17, I love those who love me and those who seek me find me. Kaya natutunan ko po na talagang hanapin si Lord. Natutunan ko po, Lord, gusto kitang mahalin, gusto kitang hanapin, gusto kitang maranasan. Una, sa mga hinahanap po si Lord, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus lang po yung daan. Naghahanap ka tungkol sa isang relasyon na mararanasan mo ang kapayapaan ng buhay. Si Jesus po ang tanging daan. Ikalawa, if you want Jesus, you go to a place where you can likely experience Him. Kailangan magkaroon po tayo ng human responsibility na tinatawag. Hanapin natin si Jesus. Punta tayo dun sa lugar kung saan mararanasan natin siya. Ikatlo,
Choose Jesus. At pag pinili mo si Jesus, di ka po magkakamali. Kanina na-share ko na po yung una, pero ngayon nung nagkaroon po ako ng asawa, ang life verse po talaga namin is Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you hope and a future. Maraming pagkakataon sa buhay ko na nagplano po ako ng sarili ko. Nagplano talaga ako. At hinangad ko ang mga bagay sa mundo. Hinangad ko ang yaman ng mundo. Pero natutunan kong isuko ang lahat kay Lord. Natutunan kong isuko ang lahat-lahat sa Panginoon. Maging ang mga plano ko. Dahil mas mainam pala yung plano niya para sa akin. Sa lahat po ng aming viewers, dito po sa The Encounter, kung kagaya ko kayo na yung buhay ninyo ay buhay Kristiyano na compromise, may pag-asa kay Lord. Piliin natin si Lord. Piliin natin si Jesus. Itutuwid niya po yung landas natin. At kung ikaw naman nakikinig, dumaan ito sa feed mo, at nais mo, kailangan mo ng pagbabago ng buhay mo, hindi mo makukuha yan ng sa sariling iyo lamang. Kailangan mo si Jesus. Kapatid, pag pinili mo si Jesus, maniwala ka, hindi ka lugi kailanman. Nais ko na ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Pero hindi po dahil gusto kong gawin ninyo ito, kundi mula sa puso, gusto kong hinihiling ko sa inyo, ibigay ninyo yung buhay ninyo sa Kanya. Dahil Siya ang Diyos na may mainam at magandang plano para sa inyo. At kung nakikinig ka ngayon, gusto mong isuko ang iyong buhay kay Jesus, pwede ho bang sumunod ho kayo sa panalangin ito? Sabihin lang ninyo mula sa inyong mga puso, Panginoong Jesus, sa araw na ito, isinusuko ko ang aking buhay sa inyo. Sa araw na ito, ibinibigay ko ang aking pagtitiwala sa inyo, ang aking pananampalataya sa inyo, Panginoong Jesus. Pumasok ka sa aking puso, manahan ka sa aking buhay. Kinikilala kita bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. Pangunahan mo ang buhay ko magmula ngayon hanggang magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.